Kumakailan lang ay nabalitaan natin ang pag-alis ng pamilya nila Tatay Mario at patungkol din sa pinagbabawal na gamot. Maging ang kapatid ni Ate Maricar ay nakapagbigay din ng komento hingil rito na hindi ko nga bukod akalain ng dati kong napuntahan sa napakalayong kabundukan at karagatan ay ganito na naging sitwasyon at kinahahantungan ng kanilang buhay. Pero mga kalangga, hindi pa nagtatapos rito ang kwento. Bagamat sa layo ng pinumunta ko para sa pamilyang ito, ay hindi ako basta susuko para alamin at kung may katotohanan nga bang makukulong si Tatay Mario at si Ate Maricar. Kahit may nagbabadya na namang bagyo, ay tumungo pa rin ako sa kabundukan para hanapin ang pamilya nila Tatay Mario at maging ang katotohanan. Dahil may karapatan pa rin sila na ihayag ang kanilang saloobin kung ano nga ba ang totoong nangyari at kung may katotohanan. Sabi-sabi. So ngayon mga kalangga, nandito tayo sa kabundukan. Baba ito. So ngayon, dito po yung lugar. So ako lang po mag-isa ngayon mga kalangga. At yan, gabayan tayo palagi ng Panginoon. So please subscribe sa ating YouTube channel mga kalangga. And wag na wag po sana kayo mag-skip ng ads. Malaking tulong po yan hindi nyo pag-skip ng ads mga kalangga. So nandito na tayo. Yung amo namin ay hindi naman yung totoo. Gawa doon sa hauler nasira at inihingian kami ng ni ama ng langis. Sabi na ama wala na daw langis yung hauler. Ang sabi naman ni madam, kaya pa yan. Sabi daw ni madam, ay di ginamit namin papunta doon. Ay isa ka, nasira. Di pa nga nakadating ng bayan, nasira na, nagtulak kami. Tapos yung pagdating doon, buso ng langit ay. Tapos pagdating doon, ay usok doon. Hindi na namin doon sa paayusan. Sabi ay malaki daw ang gastos noon. Ay si madam ay parang galit na si madam. Mga pamilya ko, kahit anong pagsisira nila, basta ko, ang ginagawa ko, walang mali ako. Hanap buhay ako para sa mga pamilya ko. Ibang mga 64 na, talagang hindi na, sa bahay na lang. Pero si ama ay, pag wala talaga, nasikap talaga. Kasi dito, maliliit pa yung mga anak niya. So tatay, ito punto por punto to, tatanungin kita mismo. Ikaw daw po ay gumagamit ng bawal na gamot. Maricar, makakapagsalita ka ba ngayon? Ano yung gusto mong sabihin sa sabi-sabi nga na ikaw din daw ay gumagamit? Hindi po ako nagagamit ng ano po din sa pamilya ko. At nagsasabi po yun talaga ng totoo. Si Bunso at si Noela. Nagagamit daw po mga ako yan. Ako hindi man po ako nagagamit ako yan. Ano ko po sa pamilya ko naman. Sa pagbakal ng asukal kape. Galit sa tatay mo kasi yung sabi nga ay galit ka daw sa tatay mo, gusto mo daw umuwi. Ayun, ano po yung gusto niyo sabihin sa mga tao na mga nanonood po ngayon? Pero sana naman huwag naman kayo maniwala na ganun mga sinasabi sa ama ko. Wala naman yung katotohanan ay naandito ako. Siyempre alam ko kung anong ginagawa namin dito. Ay ako, kaipuhan ko rin magtrabaho at para din sa mga anak ko rin. Sana naman po huwag kayong maniwala ng ganun. 500 daw ang sahod ko sa baboy. Ay nagtrabaho ko doon 11 araw. Ay walang sahod, di ba ako binigyan? Nagtrabaho ako doon, nag-gas cutter ako 5 araw, yun lang binayaran sa akin kaya ako nakapadala doon 2,000. At sabi daw ay ang araw ko doon 500. Ginawa nila 400 lang. Tapos sahod ni ama ay hindi rin naibigay. Hindi rin binigay yung isang buwan niyang tigtrabawan, wala din, hindi rin naibigay yun. Magkano po lahat? 7,000. Pagka mayroon din kasi magsabi-sabi na nagdodroga at kung hindi mo naman patunayan yan, pwede yan ibalik sa'yo. Pwede. No? Ganun po ang batas mga kalangga. Kaya madali po sabihin ninyo, alis nyo, report nyo. Madali po yan sabihin. Ang hustisya kailangan niya ng ebidensya. So, matagal na rin ako dito sa lugar na ito sa Gumaos. Mga 20 taon ako dito mahigit. Pero
walang nagkwan sa kuya na tao ganyan naman droga na ayaw kong droga. Hindi naman ay yung kinuha nila sa amin na kami nagdodroga. Hindi namin yan na ganyan kukuha namin sa pagdodroga na yan. Kung sa droga na lang, ibili na lang namin sa pamilya namin. Isa pa rin yun sa ganyan droga. Kung mahuli naman panitan ako kahit ikaw ginagawa, ay kawawa naman yung mga anak ko. Kasi nga nagsabi dito, yung mga kumparin ko ay grabe naman daw yung nagsasalita na yun ay baguhan pa lang sinda dito ay naninira na kagad. Sana'y inyo pong maunawaan na kailangan ko pong ma-interview ang pamilya nila Tatay Mario upang hindi naman maging bias ang ating YouTube channel. Katotohanan ang ating paiiral palagi. Mga kalangga, good morning po sa ating lahat. So ayun, magpatila muna tayo kasi hindi kaya yung buhos ng ulan. So, 2 araw tayo walang upload. Try po natin sana yung mga beneficiary natin. And ayun, napadpad tayo dito kala Lourdes. So baka mamaya or abangan nyo na lang po kung sino yung mascot natin ngayon. Yan, please like and share po and don't skip ads mga kalangga. Malaking tulong yan sa ating advokasya na sinisimulan at umumpisahan at magpapatuloy. Maraming salamat po and don't forget to subscribe. Also, Ruel of Malalag and Rachel Morales. And syempre ang inyong lingkod, VJ Scheme Official. Ayan, walang tigil ang buhos ng ulan ho. Nakakaputi naman tayo guys. So wala lang tayong pampantalon. So importante cover natin yung likod at dibdib, pati ulo. So samahan niyo po ako sa araw na to na maulan na naman. Lagi na lang umuulan. Lagi na lang umuulan. Para walang katapos na. Uy. Tara po mga kalangga, samahan niyo ako sa araw na to. At ito, nabasa na tayo ng tuluyan. Okay lang. Sikap lang tayo. Grabe. Sana pantalon natin. Papunta pa lang. Basa na. So yan, hindi natin nabigyan yung pag-ulan kasi cellphone po yung gamit natin. Anyway mga kalangga, patuloy lang tayo. Think positive lang. Tara po. At ito, nandito na tayo ngayon sa lugar kung saan po ay nandito nakatira sila Tatay Mario. So alam niyo po mga kalangga, nagiging bias po kasi yung vlog natin. Sana maintindihan po ninyo kung basta lang po tayo maniniwala sa side at sa mga nasabi-sabi. So kailangan po natin makausap din mismo sila Tatay Mario at yung kanyang anak para malaman natin kung ano ba yung talaga yung katotohanan. Pero para meron din po sila yung karapatan po nila na ma-i-express yung side nila, at yun po yung ating gagawin. So sana po maintindihan niyo po mga kalangga, at sana po unawaan po ninyo na kailangan ko po itong gawin para hindi naman po maging bias yung ating channel, yung ating pagkatao rito. So kailangan po natin marinig yung bawat side po ng bawat isa. So samahan niyo po mga kalangga, maulan po ngayon at inuubo pa rin tayo kahit konti.
Pero patuloy lang. So ayun mga kalangga, samahan niyo po ako sa araw na ito. Kalangga, at magbaba tayo dito. So pupuntahan natin po yung mismong tinutuluyan po ngayon nila Tatay Mario at nila Ate Maricar, maging po ang mga bata. Papunta pa lang tayo dito ay basa na. Grabe ang lupa. So may mga dala din tayo, syempre grocery, pagkain. At abangan niyo po mga kalangga, kasi tubusin po natin yung katapusan yung bahay. At sana maunawaan po ninyo na kailangan ko po itong gawin para hindi naman po maging bias, o hindi naman po isa lang yung pinakikinggan nating side. Pangit din naman po nung ganun, makita nyo sa channel ko na doon lang tayo bumabase sa sa nasabi-sabi. So ngayon mga kalangga, nandito tayo sa kabundukan, baba ito. So ngayon dito po yung lugar. So ako lang po mag-isa ngayon mga kalangga, at yan, gabayan tayo palagi ng Panginoon. So please subscribe sa ating YouTube channel mga kalangga, and wag na wag po sana kayo mag-skip ng ads. Malaking tulong po yun, hindi nyo pag-skip ng ads mga kalangga. So nandito na tayo. Ayun ang kanilang tinutuluyan ngayon. Ayun, wala na namang saplot po ang mga bata. Samahan niyo po ako mga kalangga, alamin natin ang buong katotohanan at side din nila Tatay Mario. So ngayon mga kalangga, at nandito na po tayo at nag-uulan-ulan sa tinitirhan ngayon nila Tatay Mario. At narito po ang mga bata. Kita natin butas-butas din yung mga dingding. At dito nga rin po sila nag-uuling. Kausapin natin, kumustahin po sila Tatay Mario. Tatay, kumusta po? Ito. Dito bago natin kausapin sila Tatay, may dala ako dito ng mga tinapay. Oh, dali, kain kayong tinapay. May bigas pa kayo po? Wala na. Bili kami po. Bili. Yan po, pandagdag nyo lang po. Oh, kain kayo. Kain dito dali. Nakalilig ako na ang oring. Mga uling po. Ilang sako po? Ay, nakakuha kami ng 4 sako. Bianca. Bigay din kami dyan. Oh, Nimpan, Bianca. Anong pangalan mo? Dito, oh, biskwit pa, biskwit. Oh. Yan, dagdag nyo. Sabi ko, kilala naman ako ngayon. Kaya wala po. So, ayan, dito po tayo. Ito po yung anak po ni Tatay Mario. Ayan. Ito lang po sila nakatira. Di ba malamig dito kuya? Kumusta? Okay lang. Okay lang. Ano? Malamig dito Malamig talaga. Malamig. Kahit di na magamit yung electric pa. Kaya nga, pero di man malamok. Ay, Meron pa din. Nagatong din kami dyan. Ayan mga kalangga, dito na papunta para syempre, di ba hinahanap rin kita, kasi para syempre malaman ko din ikaw yung bilang anak ni Tatay Mario. Pagamat ilang taon din kayo nagkahiwalay, pero naisip ko kasi na hindi po agad-agad baga na magdesisyon o kasi unang-una yung nagsabi sa akin ngayon ko lang din nakilala, at sila Tatay Mario ang pinaka talagang matagal kong nakilala. Dito po kayo. Dito po para makita natin sa video. Ayun po, nagpunta ko dito at Tatay Mario para syempre malaman ba kung ano yung side nyo, kung ano yung tunay talaga nangyari. Napanood nyo? Oo, napanood ko ka. Yung message po nito ay takot nga nito ay baka makukulong ka ay ama. Sabi ko baka kung damputin ka na lang ka. Buong na nagpanood yun ay. Malaki yung naging impact ng video na yun. Pero di ako nagbasa sa mga comments. Pinanood ko lang. Walang katotohanan yun. Nasabi ng paninira. Paano nyo po nasabing paninira po yun? Paninira yung mga sinasalitaan niya kung ano-ano tungkol kay ama. Wala naman yung katotohanan. Simula po doon sa, paano po umabot sa punta na lumayas po doon sila Tatay Mario at Maricar? Sabi daw ay si ama daw parang mura daw yung amo namin ay hindi naman yung totoo. Gawa doon sa hauler nasira at inihingian kami ng ni ama ng langis.
Sabi na amat, wala na daw langis yung hauler. Ang sabi naman ni madam, kaya pa yan. Sabi daw ni madam, ay di ginamit namin papunta doon. Ay isa ka, nasira. Di pa nga nakadating ng bayan, nasira na, nagtulak kami. Tapos yung doon, Ubusan ng langit ay. tapos pagdating doon, ay usok mo. Dinala namin doon sa paayusan. Sabi ay malaki daw ang gastos noon. Ay si madam ay parang galit na si madam. Di ko na alam kung ano yun. Tapos nagtawag doon sa kapatid niya. Laki ng bayad doon sa hauler. Kumbaga na natuyuan na overhaul yun eh. Oo. Pangalawa na daw yun. Pangalawa na daw yun. Ay hindi man siya naniwala na kuan. At ang gusto na ibig sabihin ay nagamit ako, hindi ako marunong. Sabi ko, tumakbo ba kayo kung hindi marunong? Paano daw po yung sabi daw po doon ay minura-mura daw po siya. Hindi yun ang mumura. Kaya ako harap ko yung mga anak. Sa ikaw ama, huwag kang magmumura ng tao. Pag nagmura ka ng tao, sino mapapasama, di tayo din mapapasama noon. Kaya ako din nag-ano ko noon. Hindi ako makapaniwala nung sinabi niya sa akin. Kasi unang-una, pagkakilala ko kay Tatay Mario ilang taon na, hindi ko yan naririnig na magmura. Hindi ko yan naririnig. Yung balita doon, bukod pa doon, sinabi nga daw po yung paiyak-iyak niya daw po sa akin, sa vlog daw, drama niya lang daw po. Talagang ganyan, talagang dati naman na ganyan naman talaga si Tatay. At kami isang mahirap din. Oo. Lalo na ay medyo ay matanda na rin ako. Ay kinukuhaan ko rin si mga pamilya ko. Kahit anong pagsisira nila basta ko. Ang ginagawa ko walang mali ako. Ganap mo kaya ko para sa mga pamilya ko. Ay, ibang mga 64 na, talagang hindi na, sa bahay na lang. Pero si ama ay, pag wala talaga, nasikap talaga. Kasi dito, maliliit pa yung mga anak niya. So, tatay, ito, punto por punto to. Tatanungin kita mismo. Ikaw daw po ay gumagamit ng bawal na gamot. May katotohanan po ba yan? Ayaw ko. Hindi po kayo gumagamit? Hindi po. Hindi ako nagagamit yun. Hindi ko nagagamit yun. Ang igagamit ko lang, bili ko na sa pagkain sa mga anak. At laki pang tulong ko sa mga anak ko na ibibili ko. Kasi ito man lang ang hanap buhay ko. Gamit ko lang mag-uling-uling. Para may papakain sa mga anak ko kapon. At ubusan kami bigat. Jadi umulin kami anak ko. Tapos nakapadara din siyang konti doon sa asawa niya. At mabili tayong bigas. Bili mo kami bigas niya sa 7 kilo. Saka dito sa anak niyo may katotohanan daw po na kado ay lumayas din doon at gusto mo daw umuwi sa Kamsur dahil daw nakita mo daw ang ginagawa ni papa mo. Ay, hindi naman gano'n. Kasi yun din nakabase po sa video ay Wala yung katotohanan sa sabi mo. Pag gusto ko pa nga sana magtrabaho doon. Ang kaso, ay sabi daw ni madam ay pag pinaalis ko na dito, hindi na pwede akong pumasok kahit anak niya. Hindi na daw ako pwedeng pumasok daw doon. Dahil meron na daw mapasok daw. Meron na matrabaho na daw doon. Ang sabi ni madam. Ginausap ko pa nga. Sabi niya. so talagang kumaga ano po, lahat ng mga sinabi po doon sa interview na yun po ay hindi naman po yun, kumbaga hindi ko intensyon na maano yun, sinabi lang talaga sa akin yung lahat yun, ang kinagulat ko din talaga na ganoon, kaya ako gulat na gulat, kaya Hali-hali na panahon na yaong kami sa kagubatan. Kung ako nagagamit, hindi ko na pag ganyan ang buhay namin. Kung saan kami, pinaalis kami, kung saan kami naman na ililipat, doon kami. Pero ay hindi rin naghihirap ang mga anak ko sa hanap buhay kung ganyan. Nakain din kami. Maricar, makakapagsalita ka ba ngayon? Ano yung gusto mong sabihin sa sabi-sabi nga na ikaw din daw ay gumagamit? Hindi po ako nagagamit ng araw din. Ano ko po din sa pamilya ko. At nagsasabi po yun talaga ng totoo. Si Bunso tapos si Noela. Nagagamit daw po mga ako yan. Ako hindi man po ako nagagamit ako yan. Ano ko po sa pamilya ko naman. Sa pagbakan ng asukal kape.
So lahat ng ito ay paninira po sa inyo. Paninira sa inyo. Kaya nasakto nung pagdating ko, ganun na po siguro sinabi. Ano pong gusto niyo pong sabihin? Una po si Kuya, anak niyo po. Kuya, dito sa video ito na yung pagkakataon ninyo para sabihin din sa mga tao. At syempre, para ipagtanggol din na ikaw po ay hindi galit sa tatay mo. Kasi ang sabi nga ay galit ka daw sa tatay mo, gusto mo daw umuwi. Ayun, ano po yung gusto nyo sabihin sa mga tao na mga nanonood po ngayon? Pero sana naman, huwag naman kayo maniwala na ganun mga sinasabi sa ama ko. Wala naman yung katotohanan ay naandito ako. Siyempre alam ko kung anong ginagawa namin dito. Ay ako, kaipuan ko rin magtrabaho at para din sa mga anak ko rin. Sana naman po huwag kayong maniwala ng ganun. Kaya pag sabi ko, pag nahuli si ama, wala na. Lalo na yung mga anak dito. Kaya huwag tayong basta-basta maniniwala, no, sa mga sabi-sabi. So yun naman, nai-upload ko yun, base lang din doon sa sinabi. At kaya kung nga po kayo hinanap dito, kayo, para makapagbigay din po kayo ng side ninyo at ilabas kung ano yung sa tingin nyo o yung talagang nangyari. At yun po ang nangyari, nagsimula dahil sa motor. Sa motor po nagsimula yun. Hanggang sa Yung motor na yung hakutan ng baho. Saka itong bago ko nagpasok din, ay talaga na pinagsiraan din na kami nila na gusto sinda rin mapasok dyan sa babuyan. Ay sabi ko, may problema. At yun nga nagpapahanap sa akin ng bahay at nagtatago rin yan. At sabi, ay sinda pa nagsabi sa amin na may atraso daw sinda doon sa tinira nila, may bahay sila at nakadisgrasya daw yung asawa niya. Sabi ko ay paalis naman din kami, di kayo na magsabi doon na kayo na rin yung pwede pumasok. At tayo na rin namin at gawa ng inaalis na rin kami at gawa ng sa hauler nga ni. Sweldo nga namin na hindi naman binigay sa amin ang sweldo. Ako nagtrabaho ako doon ng 11 days. Sabi daw ay 500 daw ang sahod ko sa baboy. Ay nagtrabaho ko doon 11 araw. Ay, walang sahod. Di ba ako binigyan? Nagtrabaho ako doon, nag-gas cutter ako 5 araw. Yun lang binayaran sa akin. Kaya ako nakapadala doon 2,000. At sabi daw ay ang araw ko doon 500. Ang ginawa nila 400 lang. Tapos sahod ni ama ay hindi rin naibigay. Hindi rin binigay. Yung isang buwan niyang tigtrabawan, wala din. Hindi rin naibigay yun. Magkano po lahat? 7,000. Isang buwan? Oo. Pwede niyo po ihabol yun. Basta lahat ikwenta ko yung lahat na nasasauri namin. Nasa 18. Kasama yung sa akin. Amo ko. Ay ayaw na sabi niya ay Lang tayo para i-report sila, hindi po ganoon. Kailangan po lahat ay may ebidensya. Oo, tama nga. Dapat talaga may ebidensya talaga. Pero kung walang ebidensya silang ipapakita, hindi yung totoo. At pwede rin lang kasi pagka mayroon din kasi magsabi-sabi na nagdodroga at kung hindi mo naman patunayan yan, pwede yan ibalik sa'yo. Oo, pwede. No? Ganun po ang batas mga kalangga. Kaya madali po sabihin ninyo, alis nyo, report nyo. Madali po yan sabihin pero ang ebidensya po, ang hustisya po ay kailangan po yan ng ano. Ang hustisya kailangan yan ng ebidensya. So, natagal na rin ako dito sa ito, lugar na ito sa Gumaos. Mabainting taon ako dito mahigit pero walang nagkonsa ko yung na tao ganyan naman droga na ayaw kong droga. At walang mangyayari sa buhay pag ganyan ang haharapin mo yung droga. Ano ba pagkain mo sa mga anak mo? tatay, hanggang ngayon di mo pa nababawi yung 7,000. 7,000 talaga? Oo. Pwede yung kuya na na Tigkausap na namin doon. Oo. Ayun ang kausapin si ama. hindi, pwede naman natin doon kayo sa barangay mag-usap. I-settle nyo doon. Ay, alam sa akin. I-produce ko na lang. Malaki lang issue. Kaya ayaw namin ng gulo. Kaya hinayaan na lang alis namin. na lang kayo. Kaya umalis na lang kami. Ayaw kami ng ganyan at sinda. Wala din kami gaganan at yung isa naman, yung kapatid niya ay pulis ng Paracali. Wala rin kami nangyayari din doon. At anong klase namin ng reklamo.
hindi patotohanan siguro ng may lingkod siguro ng bata. Galit daw ng mga tao dahil sa ugali daw niya. Lahat dyan, marami nagpasok daw dyan ay sa ugali daw ni madam ay wala daw nagtatagal. Pati nga yung kumparihin ni ama. Para mura daw ay nag-alis daw. Para mura daw ni madam. So, lahat po pala ay... Alam mo lang yung mabait daang yun. Pero ang ugali nun. Doon kung inalaman yung ugali no, yung pagkagalit ng daan sa motor niya. May kasalanan naman niya, wala namang langis. Sinabihan na siya. Pati nga yung ano doon, yung ano nang ginagamit dun sa babuyan, ay wala rin langis. Kundi ko tiningnan yun, walang langis talaga. Sabi ko, madam, magbili ka po langis. Ay hindi rin nagbili. Ay sabi ko, bahala ka madam, pag ito nagsabog ito, hindi namin kasalanan. Pagka ikadalawang araw nagbiling langis, maliit lang binili. Sabi ko, dapat 1 litro yun. Hindi naman yung kakasya, kalit-liit ang binili. Kaya umabot sa punto na sumabog yung makina at nasira. Gasolina. Kaya si ama na nagbibili. Sinisingil ko kay madam dahil nagbalik kami. Punta kami ng Paracali, nagbalik kami ng 400. Ay sabi namin kay madam, mabalik po kami. Tapos naging ako sa kanyang gasolina. Sabi ko, madam, gagamitin niyo sa babuyan, wala pong gasolina. Sabi na, ahulin ako ng bukas. Ay tanghali na siya nag-ahon. Ay nagbili muna kami ng gasolina ni ama. Sabi niya, ama, isningilin mo lang si madam bukas pag nagpunta dito. O yun nga, sisingil ko si madam. Sabi ko, madam, si 200 po na binili namin gasolina. At sabi mo, kaya po maaga ka mapon. Nabunuan muna ni tatay. Tigabunan mo ni ama. Sabi na, bahala siya, basta nakalista yun doon, bahala siya, kasalanan niya nagbili siya ng gasolina. Sabi niya. Basta daw nakalista daw yung binali daw ni ama. Ay, bayaran. Talagang yan, problema talaga yan. Wali na ako magagamit. Binigay sa amin yun lang. Ilang na motor ko ginagamit ko ay hindi man nagkaganyan. So patungkol naman po, Tatay Mario, doon sa bahay, narinig ko din, sabi nga po doon sa video baga po, na at nagpunta na rin po ako doon isang araw, 3 araw nata nakalipas. Meron nga pong bagong nakatira at pinagsanglaan nga daw po. Ngayon yung pinagsanglaan mo ay pinarenta naman. Kuan lang po yun, yung arkila lang yun, hindi sanla. Arkila lang yun. Huwag ka po maniwala sa ganyan na sinasanla ako. Arkila lang yun yung pagbili ko ng gamot yun. Nakuambaga ko, Hospital. Hindi pa ako na hospital. Yung inatake ako, punta kami sa center, wala man talaga yung kami pupunta nyo nung tanong yung talubatib ba? Ay, bago pa magtalubatib no? Pangalawa na ito. So yun po yung ginamit nyo dahil wala na kayong ibang paraan o kumaga no choice na kayo kung hindi ganun na lang ang gawin para may panggamot. Dahil sa kawalan na din po ng pera. Kuan man lang nakuha namin doon ay kuan yun na upahan yun ng 2.5 lang yun ang nakuha ko na pera dun sa kanila. Ay kuan naman isang buwan na sila doon yung tira parinta na pagka kami na kwarta, sabi ko katutoy tutubusin tao, babayaran natin yun at malipat tayo doon at pakay ko lang tayo sa may-ari dito, paalisin naman tayo para malipatan tayo. Uy! Sino naman lang yun, nagkukontent naman lang yun, 2,000 na lang yung ibabalik ko sa kanila, paalisin ko yun. Kaya nyo po at patungkol dyan, diniscuss ko na po yung kahapon. So, plano ko nga po bawiin yan, yung bahay sa pagkaka-arkila o sangla. Maniwala na sanla at hindi ko sinasanla yun sa kanila. Sabi po nung nakatira po doon na arkila lang sanglaan. Arkila lang yun. At hindi man nga yun asan sinanlaan ko. Yung isa yung sinanlaan ko tapos ay kinuha naman niya, pinaarkilahan naman niya doon sa ibang tao. Sinabihan ko nga niya, bakit ay pinarkila mo, ikaw nakiusap sa akin. Sabi niya ay 3 buwan lang daw. Sabi ko kahit nasabihin niyo 3 buwan at ikaw sabi na diyan ko pinakuan sa'yo ng arkilahan. Tapos ibang tao naman ang
aar sila. So ngayon po, madaling salita, lahat ng ito mga kalangga ay narinig natin yung side nila at sinasabi po nila na wala po yung katotohanan maging yung paggamit po nila ng bawal na gamot, no? At mahirap din po kasi magsabi ng patungkol sa mga ganyan kasi sensitibo po yan mga kalangga yung ganyang usapin, no? At lalo sa mga batang ito. Kaya sana po maintindihan at manawaan ninyo, no, na hindi po tayo basta maniniwala or pakinggan lang isang sabi-sabi. Ngayon naintindihan na po natin mga kalangga, no, na may punot dulo nito. So Tatay Mario, ano yung gusto mong sabihin sa mga nanonood po? Dapat kayo nanonood sa ganang kalagayan namin, huwag kayo maniwala sa mga sinasabi nila. At tagal na rin kami ganito ay ganyan din, nagtatrabaho ko para yun sa pamilya ko. Kahit na kusiraan nila, okay lang. Oo. Ihangad ko nila sa Diyos na sana ganda rin ang panghanap buhay nila katulad din sa amin. Katulad naman kami ginagawa ng maraot. Naghanap buhay kami, buhay ako para sa pamilya ko. Kung yan sinasabi sa droga, hindi ako nagdodroga. At may sakit na nga ko, yung pangkunan ko magdroga, di paano na mga anak ko kung matuluyan ako? So, ayun po at narinig natin yung side po ni Tatay Mario mga kalangga. So kayo na po ang mag-comment, no? And syempre hindi naman po, sabi ko nga, hindi naman mapuputol yung mga pagtulong ko pagdadala dito, lalo sa mga bata, no? Dito po ako sa mga bata kasi inisip ko din yung mga anak nyo po, no? Kung kayo lang pong dalawa, siyempre, di ba? Pero dito po sa mga bata talaga yung pinaka-sentro ko po. Nung una pa man, namatay nga po yung isa si Bianca, pinaka-bunso po. Ngayon ang bunso na po ay ito na si Rowel. So, ayun mga kalangga at kuya, salamat sa pag-imbita sa akin dito. Sabi sa akin kung saan yung lugar. At nga nalaman natin yung dito lang kami. Pagka kami nag-alis dito, doon na din kami sa bahay. Lilipat na rin kami. Lalo po doon sa mga gamit. Pero kung nandito naman yung trabaho ninyo, di ko naman kayo pipilitin na lumipat kayo doon. Siguro kapag nakabili ako, kasi ang plano ko nga doon, bakuran yun, tapos bumili ako ng Jetmatic, yung pag-usapan nga para mayroong tubig. Hindi, kapag okay na doon ang lahat, kasi hindi pa naman nga po tapos yung mga kalangga, pero pang medyo kulang pa, lalo semento, no, para ma-flooring. So di ko naman kayo pipursahin po na mag-ano kayo doon. Pag nakuha na yun, doon na kami matira. Tapos pag-araw, naandito kami sa trabaho, pag-gabi naandun. Pero uwi din kami doon. Pansin ko dito, lalo magkakasakit lalo ang mga bata dito. Wala mo yung open na open, lalo maulan. Yan po mga kalangga. Kahit pa paano doon, merong plywood. Kaso may mga kulang pa rin po talaga mga kalangga. Katulad ng flooring sa may balkonahe, hindi pa po yun na po flooring. Tapos may parang may kulang pa po doon basta mga kalangga. So i-discuss po natin yun sa next vlog. So Tatay Mario, ayan, mag-ingat ka po kayo palagi. Siyempre yung mga bata. Anong kinain niyo po ngayon? Nangalian na kami. Ano pong kulang niyo? Nakabenta raw po sila Tatay Mario ng ilang sako yun? 10. Tapos binigyan namin yung may-ari. Kaya konti lang na sa amin. Magkano ngayon? 200 pa rin? Yung naman po, 300. 300. Pero ilang linggo po yan? Isang linggo ata yan bago maano eh. Ay ngayon nagkaparaulan, hindi makatrabaho. Oo. Iniingatan namin sarili namin. Pag nagkasakit, di wala rin. Hindi rin makatrabaho. Kaya so, mahirap po talaga yun. Kasi nung nakita ko yun sila Tatay Mari doon sa Kabkabin, kita ko pag-uuling din ginaano nila. Mas malamig doon sa Kabkabin kasi dagat po baga.
Pero mas malamig din dito eh. Lalo sa mga bata. Yan o, wala po kayo dito. Nasaan yung ano, yung higaan niyo? Anong higaan niyo lang dito po? Dito, Sa higlang. Sa higlang po mga kalangga. Yan. Oh, kitang-kita. Si Ruel nagkakain. Kinakain. Magaling na kumain. Magaling na kumain nga, basta may pagkain. Hindi lang ang tawa. Nakatuwa po mga bata. O, ikaw, nagsasalita ka na? Hindi pa. Hindi makasalita po lang. Hindi siya nagsasalita. Yung isa lang po nagsasalita, yung pangalawa po. Ito lang yung nagsasalita. Tapos si Nimpa po ano? Ayan. So nandito po sila. Tuluan ito. Sigurado ko ayun, no? Tama po yung pag, siyempre umaga dito. Dito kayo kung gusto nyo ano doon. Pero settle ko muna po doon. Settle ko po. Yung ano, bayaran na muna natin yun. Ayun, para tapos jet atik. Tubig talaga po ang pinaka-importante. Sabi na rin po yun nung bagong magtitira doon. Tagal na sinabi din ni Tatay Mario na tubig talaga mahirap. Ayun, Tatay Mario, anong huling message mo sa mga nanonood po sa atin, sa mga Salamat po at sa mga comment ng iba ay huwag kayong maniwala. Tapos ay sa akin naman ay yung kinuha nila sa amin na kami nagdudruga. Hindi namin yan na ganyan kukuha namin sa pagdudruga na yan. Kung sa droga na lang, ibili na lang namin sa pamilya namin. Po, isa pa rin yun sa ganyan droga. Kung mahuli naman panitan ako kahit di ko ginagawa, ay kawawa naman yung mga anak ko. Kasi nga nagsabi dito, yung mga kumparihin ko ay grabe naman daw yung nagsasalita na yun ay baguhan pa ng sinda dito ay naninira na kagad. Baguhan lang yung nakatira dito yun. Mali! So, ayun po mga kalangga at maraming salamat po sa inyong panonood ngayon dito. Kuya, maraming salamat sa pagbigay ng komento patungkol po dito. No, kasi may mga naniniwala at may maraming hindi rin talagang makapaniwala. Kaya ginawa ko ito na hanapin po sila at marinig din po yung sentimento po nila. Kasi karapatan din po nila na makapag ipaalam yung side po nila, no, para hindi rin po tayo nagiging bias. So ayun po mga kalangga, maraming po salamat sa inyo po lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta. Ayan. So yun mga kalangga, at bisita na natin sila Tatay Mario. At kayo na po ang humusga dito mga kalangga. Kaya nga po sabi ko sa una ng video ito, tapusin natin maigi, unawain natin maigi kung ano yung mga malalaman natin. At yun na nga, no, ay meron din tayo nakausap na dumating. Dati rin daw pala nagtatrabaho doon. At ganun din yung naging issue. Ganun pa man mga kalangga, kayo na po ang musga. So lakasan lang talaga ng loob to, lalo at mag-isa tayo. And wag na wag po kayo mag-skip ng ads. Masaya ko na nakita ko ulit yung mga bata. Yan po yung bundok. So pagtulong yung gagawin natin para sa mga bata, mga kalangga, at syempre dun sa bahay pinagawa natin, ayusin natin. Kaya sa mga gusto po, ang nahingi na po ako sa inyo ng saklolo, kasi hindi ko pa po talaga kaya na gawin ito ng mag-isa. Kaya sana po sa may mga mabubuting puso na handa pong tumulong, dahil sa charity naman po ito mapupunta, pwede niyo po akong message sa aking Facebook account, Videos Game Espanyol. And nandyan naman po sa unang video yung Facebook ko at yung Gcash ko. Para po yan sa mga kababayan natin, para po sa mga bata na anak ni Tatay Mario. Mga kalangga, kailangan ko po ng inyong suporta. Sa mga nanonood at yung subscribers natin, maraming po salamat sa inyo po lahat. Hinihingal na ako. God bless po sa ating lahat.